Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay ng kamatayan ng sinumang Muslim sa relihiyong ito ay nakasalalay sa pagpapakamatuwid. Pagtahak niya sa matuwid na landas na siya ay Muslim insyaallah sa kanyang paniniwala, sa kanyang mga ginagawa at kahit sa kanyang pananalita. Kaya nga tunay na ang mga Muslim ay kakaiba sa iba pang uri ng mga tao dahil ang mga Muslim ay mayroong mga katangian na sila lamang ang mayroong katangian na tulad nito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min," kakaiba ang kalagayan ng mga mananampalataya. "Inna amrahu kulluhu lahu khair." Tunay ng lahat ng bagay para sa kanya ay kabutihan. "Walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min." At ito ay hindi taglay ni numan, liban na lamang ng mananampalataya. "In asabathu sarra syakar fakana khairallah." Na kung siya ay darat na ng mabuti, ay nagpapasalamat siya kay Allah at ito ay mabuti para sa kanya. "Wa in asabathu darra sabar fakana khairallah." At kapag dumating naman sa kanya ang sakuna, siya ay nagtitiis at ito ay mabuti para sa kanya. At tunay nga na napakabuti para sa mananampalataya na sa panahon na siya ay nakakalasap ng ginhawa o biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay nagpapasalamat at kinikilala niya na ito nga ay galing kay Allah, biyaya ni Allah at hindi katulad ng mga hindi mananampalataya na nag-aangkin na anumang kabutihan ang nakamit nila ay dulot ng kanilang mga sarili. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang palagi ang pagpuri ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, isang katangian na kapuri-puri. Kaya nga, sa napakaraming bahagi ng mga katuruan ng relihiyong ito, ay binabanggit ang pagiging mapagpuri ng mananampalataya kay Allah. Ang pinakadakilang sura sa Quran, ang Suratul Fatiha, ay nagsisimula sa pagpuri kay Allah. Nang si Adan ay nagkabuhay, siya ay bumahing at siya ay nagsabi ng alhamdulillah, papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tunay na ang mananampalataya na palagian nga na umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng palagiang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ay isang mananampalataya na ganap ang kanyang pagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Gayun din, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mainam na kalagayan ng mananampalataya na siya ay palaging mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay hindi lamang para sa mundong ito, bagkus ay para rin sa kabilang buhay. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna afdala ibadillahi yawmal qiyamati alhamidun." Tunay na ang pinakamainam na mga alipin ni Allah sa araw ng paghuhukom ay silang mga hamidun, silang mga palagian na nagpupuri at nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre sa buhay natin dito sa mundo, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afdalud dhikri la ilaha illallah." Ang pinakamainam na pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay la ilaha illallah. Walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. At ang pinakamainam na dua, pinakamainam na panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala na naglalaman ng pasasalamat, naglalaman ng pagdakila at iba't iba pang mabubuti at mga positibong damdamin ng mananampalataya para sa kanyang Panginoon na sa kanya ay lumikha, nagtutustos, namamahala, at syempre Panginoon niya na naggabay sa kanya. Na mula sa iba't ibang mga biyaya na ito ng kanyang Panginoon, kinikilala niya ang Panginoon na ito, na siya namang kaisa-isa na karapat-dapat sa kanyang pagsamba sa lahat ng uri nito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay ng ugali ng mananampalataya na mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit sa kanyang pananalita, ito ay meron ng gantimpala. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wadkuruhu kama hadakum
wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Na tayo ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na sa pagkakagabay sa atin na tayo noon ay ligaw. Subalit tayo ay hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng napakaraming iba't ibang mga tao. Sa dinami-dami ng mga tao, tayo ay hinirang ni Allah. Tayo ang pinili ni Allah na maging karapat-dapat sa kanyang gabay. Gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sinumang nahahangad na maging mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ay marapat din na siya ay magpapasalamat nga na naghahangad ng iba yung kabutihan na taglay nito, insyaallah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kung kayo ay magpapasalamat, tiyak na daragdagan ko pa kayo. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. At kung kayo naman ay hindi magpapasalamat o hindi mananampalataya, tunay na ang aking parusa ay matindi. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat na malaman ng lahat na maaring ang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dumumutawi sa ating mga bibig. Subalit ito nga ay marapat na naguugat mula sa ating mga puso, na kung saan naguugat din ang ating pananampalataya, at ang pasasalamat na ito ay marapat din na isinasabuhay ng ating mga katawan. Katulad na lamang na kung paano ang pananampalataya ay nasa ating mga puso, pananalita at gawa, ang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ay marapat din na nasa ating mga puso, pananalita at gawa. Sinabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah tungkol sa pinakamainam na paraan ng pasasalamat ng tao sa lahat ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa biyaya niya na tayo ay ginabayan sa Islam, biyaya niya ng seguridad, at biyaya niya na tayo, alhamdulillah, ay nakakapagpatupad ng batas ni Allah. Sinabi niya, obligado sa mga Muslim, sa mga pamahalaan at mga mamamayan ng mga bansang Muslim ang magpasalamat kay Allah sa mga biyaya niyang Islam at biyaya niyang seguridad, at marapat silang palaging magpayuhan sa isa't isa tungo sa pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pasasalamat na ito ay nasa anyo ng pagtupad sa mga obligado, paglayo sa mga ipinagbabawal, at hindi paglampas sa mga hangganan ni Allah. Ganito ang tunay na pasasalamat. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Kaya alalahanin ninyo ako, at dahil dito ay aalalahanin ko rin kayo. Magpasalamat kayo sa akin at huwag kayong mawalan ng pananampalataya sa akin. Mga salita na napupuno ng hikmah mula kay Sheikh bin Baz rahimahullah, na mga aral na kinuha niya mula sa tagapaglikha ng mga tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. At makikita rin natin ang isa pang napakainam na halimbawa kung paanong ang tao ay makakapagpasalamat, tunay na makakapagpasalamat sa kanyang Panginoon. Iniutos ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Dawud alayhis salam at sa kanyang pamilya, "I'malu ala Dawud syukra." Kayong pamilya ni David, ni Propeta David, magpasalamat kayo o gumawa kayo ng mga gawain bilang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ibig sabihin dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung nais ninyong tunay nga na magpasalamat, ay gumawa kayo ng mabuti at lumayo kayo sa masama. Itaguyod ang katotohanan at iwaksi ang kamalian. At karugtong nito sinabi ni Allah, wa kalilun min ibadi asyakirun. Asyakur. Wa kalilun min ibadi asyakur. At kaunti nga, tunay nga na kaunti lamang sa aking mga alipin ang mapagpasalamat. Mapagpasalamat sa anyo ng tunay na pasasalamat, na hindi lamang pasasalamat sa pamagitan ng dila, bagkus ay pasasalamat sa pamagitan ng puso at mga gawa. Na muli nga sinabi ni Sheikh rahimahullah, ang pagtupad sa obligasyon ng siyang tunay na pasasalamat sa pananalita, sa kilos, sa paniniwala. Kaya marapat na magpasalamat ang bawat isa kay Allah sa pamagitan ng kanyang puso, pananalita at kilos. Siya ay marapat na matakot at maghangad ng kabutihan mula kay Allah. At siya ay marapat na magpahayag tungkol
sa mga biyaya ni Allah. Katulad ng sinabi ni Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, at tungkol naman sa biyaya ng iyong Panginoon ay ipahayag mo ito. Nang pagpapahayag na ito tungkol sa mga biyaya ni Allah, hindi ito sa anyo ng pagyayabang o pagmamalaki sa mga tao na ikaw ay nagkamit mula kay Allah ng ganito at ganyang mga biyaya. Ito ay sa pamagitan din ng pagsusukli natin sa kabutihan na ito ni Allah. Katulad ng kung paanong obligado ang pagpapasalamat sa pamagitan ng kilos, at ito ay sa pamagitan ng pagtupad sa mga obligadong gawain, paglayo sa mga pinagbabawal ni Allah at iba pang mga kasalanan. Ang tao ay pinakamainam na makakapagpasalamat nga kay Allah sa pamagitan ng pagiging mabuti kahit sa iba, katulad ng kung paanong naging mabuti sa Kanya si Allah subhanahu wa ta'ala.